Bago ko simulan ang kwento, dalangin ko sa ating Panginoon na sana bigyan nawa tayo ng proteksyon, lakas at yakapin yung mga taong nagdurusa. In nomine Jesu Christe. Amen. Bago po natin simulan ang kwento, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe na rin at suportahan din po ang channel natin. Salamat din po sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta at hindi nag-i-skip ng ads. Yun lang, simulan na natin to. Mapagpalang araw sa lahat. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Neri. Nagmula sa isang lugar, sakop ng Kabisayaan. Ang kwentong ibabahagi ko, karanasan namin sa aswang. Sana'y mabigyang pansin nyo rin po ito, sir, at maibahagi sa channel nyo. May lupa ang tatay ko sa bukid na napabayaan lang dahil matanda na siya. Nung nawalan ng trabaho ang aking asawa, nagpasya kaming mananim na lang muna sa bukid. Simple lang ang bahay na ginawa namin doon. Barong-barong na may silong at kasya ang tao kapag uupo. Okay lang naman kami ng asawa ko kahit ganun lang ang aming tahanan. Kasi wala pa naman kaming anak nung time na yon. At isa pa, Sir Alex, sanay din po kami sa hirap. Kaya kahit maliit na kubo lang, ubarong-barong ang aming tinirhang tahanan. Basta't may masilungan at hindi mababasa sa ulan, okay na yon sa amin. Kahit wala munang dingding, ang importante ay nagmamahalan at nagsisikap naman. Sabi ko pa sa aking asawa, okay lang dahil yero naman yung bubong namin. Yan po, sir, ang mga bagay na pag-aakala ko nung una ay okay lang. Hindi pala bunsod ng kung minsan may mga pangyayari na hindi natin inaasahan. Ilang buwan din kaming nakatira sa aming munting barong-barong hanggang dumating ang panahon kung kailan nagdadalang tao na ako. Isang araw, may bagong lipat doon na mag-asawang may edad na. Dalawa lang sila dahil bumukod na raw ang kanilang mga anak sapagkat may mga asawa na. Mababait naman po sila, nakikipag-usap at nakikipagkaibigan lalo na ang babae. Simula nung dumating ang mag-asawang ito, habang lumalaki ang aking tiyan, napapansin namin, sir, na sa tuwing malalim na ang gabi, may pusang bumibisita at kung minsan tumatambay sa silong ng aming barong-barong. Wala lang naman po sa amin yon kasi dati hindi naman po kami naniniwala sa sinasabing aswang. Yung mister ko naman, kapag nag-iingay na ang pusa, pinapaalis niya ito sa pamamagitan ng pagbuhos ng tubig. Mayroon ding mga pagkakataon na nagigising ako dahil parang may dahan-dahan na naglalakad sa aming maisan. Yung tipong nag-iingat na hindi makalikha ng malakas na ingay. Yung barong-barong po kasi namin, sir, sa gilid lang ito ng maisan itinayo. Ang napapansin ko noon habang tumatagal, kapag may naririnig akong mga ganoong ingay sa labas, naninigas ang aking tiyan. Hindi ko rin binigyan ng maling kahulugan sa pag-aakalang dala lang talaga ng pagdadalang tao. Kasi nga unang pagbubuntis ko pa lang yon, Sir Alex. Nung mga panahong malapit ng maani ang aming maisan, syempre tuyo na ang mga dahon nito. Nang dahil doon, mas naririnig o nauulinagan talaga namin na parang may kung anong hayop o tao siguro na naglalakad doon ng dahan-dahan at nasasagi niya ang mga dahon. Hanggang sa isang gabi pa, ginising ko ang aking asawa sa kadahilan ng hindi na pusa ang naririnig kong nasa ilalim ng aming silong,
kundi ingay ng parang sapato. Pagkagising ng aking mister, hinampas niya ang aming sahig. Pagkatapos nun ay nawala ang ingay sa ilalim. Matapos ang pangyayaring yon, nagduda na kami na hindi normal na hayop ang bumibisita sa amin, kundi malamang sa malamang ay aswang. Kasi kung pato lang yun, Sir Alex, kanino naman? Magdududa ka talaga dahil wala naman kaming ibang kapitbahay doon na may alagang mga hayop. At isa pa, napakalayo nila kaya imposibleng makarating sa amin. Ang ginawa ng asawa ko bilang paghahanda, inayos na lang talaga yung barong-barong namin. Lahat ng mga malalaking butas sa dingding ay kanyang tinakpan. Pagkatapos, kinuha niya yung kanyang 2 dipang haba na bakal na ginagamit nila dati sa bundok para pang tusok sa lupa. Kung hindi niyo na itatanong, sumasama dati sa treasure hunting ang aking asawa. Kaya mayroon siyang ganon na pangtusok sa lupa. So hayun na nga, masyadong matulis ang bakal na yon. Sabi ng aking asawa, kapag may mauulinagan daw ulit akong pusa o kung anumang hayop sa silong namin, gisingin kaagad siya dahil kanyang tutusukin. Ako naman, nang malaman ni nanay ang nangyari, pinasuot niya sa akin ang rosary na bigay pa ng yumao naming lola. Sa mga sumunod na araw noon, bumisita ang kapitbahay naming babaeng may edad na at may dalang isang mangkok na ulam. Nang dahil sa reaksyon nito, pagkakita sa bagay na suot-suot ko, nagkaroon kami ng pagdududa sa kanya, Sir Alex. Paano kasi? Pagkalabas ko ng bahay at lumapit sa kanya para sana abutin ang binibigay na pagkain, bigla na lang itong umatras na animoy na takot at tumitig saglit sa aking suot na rosaryo. At para siguro hindi mahalata, inabot niya pa rin ang ulam pero yung alam mong meron siyang iniiwasan. At ang natatandaan ko pang sabi niya, marami raw niluto ang kanyang mister. Hindi nila mauubos kaya sa amin na lang daw ang iba. Salamat po dito, Manang. Walang anuman, Neri. Kumain ka ng marami. Maganda yan sa bata. Sa tiyan mo. Sabay talikod at alis na nagmamadali. At dahil sa nagdududa na nga kami nun, Sir Alex, hindi namin kinain o kahit inamoy man lang ang ulam. Kahit na sobrang sarap nito sa paningin. Itapo na lang natin yan. Baka mamaya ay kung anong nilagay dyan. Ang ginawa ni Mister, nung wala na ang kapitbahay ay pinaanod niya sa tubig. Hindi ko lang alam kung nalaman ba ng kapitbahay na pinag-uusapan namin siya at tinapon yung pagkain na bigay nila. Kasi kinabukasan nun, Sir Alex, nung nagkasalubong daw sila ni Mister, parang galit daw ito sa kanya. Masama ang tingin at hindi siya pinansin. Yung asawa ko naman, dumiretso na lang din at parang napahiya pa dahil sinambit niya raw si Manang pero hindi ito sumagot. Nang dahil sa tagpong yun, mas lalong nagduda ang aking asawa. Kinagabihan nun, andang-tanda ko pa, maliwanag at bilog na bilog ang buwan ng gabing yon. 10:00 na kami nakatulog ng aking asawa sa kadahilan ng pinagmamasdan namin ang ganda ng sinag ng buwan. At nung nakahiga na, may napansin kaming parang anino ng ibon, malaki, na dumaan sa labas ng bahay. Ilang sandali pa, narinig namin na parang may lumapag sa lupa di kalayuan mula sa aming barong-barong. Hindi kami gumalaw, hindi lumikha ng ingay at nakiramdam lang. Maya-maya nun, narinig naming pareho ng aking asawa ang nakakakilabot na huni ng nilalang sa silong. Parang pato lang, sir, pero akala mo
nasa tenga mo lang ang huni nito. Sabi ng asawa ko, wag na wag maingay dahil may aswang sa silong. Sinilip niya ito. Sa tulong na rin ng liwanag ng buwan, nakita niya na mayroon ngang kung anong nilalang doon, tapat mismo kung saan ako nakahiga. Ang ginawa ng aking asawa, dahil sa hindi naman siya natitinag sa mga ganyan, dahan-dahan niyang inabot yung hinandang matulis na bakal. At walang kung ano-ano, nung makita niya kung saan nakapwesto ang aswang, buong puwersa niya itong tinuso. Tinamaan niya talaga ang nilalang, kung kaya nagpalundag-lundag ito sa silong, tumatama sa sahig, bago tuluyang kumaripas ng takbo papunta sa maisan. Hindi kami makapaniwala sapagkat yung nilalang na yun, sir, kung pagbabasehan sa tunog at kalabog, akala mo sinlaki ng tao. Dahil sa pangyayari, hindi natulog ang aking asawa magdamag. Nagsiga siya ng apoy sa labas at nagsaboy ng asin sa palibot. Kinabukasan, dahil na rin sa aming pag-aalala, nagpasya kaming mag-asawa na umuwi muna sa amin dahil malapit na akong manganak noon. Sa mga sumunod na araw, sabi ng aking asawa, hindi niya na raw nakikitang lumalabas ng bahay yung kapitbahay naming babae sa bukid. Ang sabi ng mister nito, nagkaroon umano ng pigsa sa braso kaya hindi masyadong makagalaw at hindi muna lumalabas ng bahay. Pero duda talaga ang aking asawa na aswang ang babaeng yon. Hindi pigsa ang iniindang sakit nito sa braso kundi sugat malamang na tama sa matulis niyang pangtusok. Hanggang sa nalaman na lang po namin isang araw na bigla na lang umalis ang mag-asawa sa lugar. Wala kaming balita kung saan sila lumipat at hindi rin po namin nalaman kung saan sila nagmula. Ganun pa man, sa kabila ng mga nangyari, laking pasalamat ko pa rin, sir, dahil hindi po ako napaano. At yun na po ang aking maikling kwento. Isang nakakapangilabot at nakakatakot na karanasan sa aswang. Sa silong ng aming barong-barong. Hanggang sa muli, Neri ng Kabisayaan. Mapagpalang araw, Sir Alex. Ako si Oka. Tulad ng iba, mahilig din po ako sa mga kwentong kababalagan. Matagal nyo na akong taga-subaybay at lahat ng inyong mga kwento ay akin na pong napakinggan. Nais ko rin po sanang ibahagi ang aking karanasan na tingin ko naman ay konektado pa rin po sa kababalagan. Dalawang maiikling kwento po ito na hango sa totoong buhay. Pero bago yon, unahin natin ang kwento ng aming kapitbahay na nangyari ilang dekada na ang nakalipas. Nakatira kami sa isang lugar dito sa Mindanao na malapit sa Suba o yun pong malawak na ilog na dumudugtong sa karagatan. Mahigpit na pinagbabawalan ang mga kabataan doon at delikado rin sa mga hindi marunong lumangoy sapagkat napakalalim at hindi malinaw ang tubig. Na kung malunod ka, malabong makita pa ang iyong katawan. Kahit nga yung mga marunong na lumangoy, sir, mahirap pa rin sa kanila gawa ng kakaiba ang daloy ng tubig doon. Kalmado sa ibabaw pero malakas ang agos sa ilalim. At wala rin talaga masyadong naliligo sa ilog na yon. Sa kadahilan ng noon pa man, sabi ng mga matatanda sa lugar,
May lamang tubig daw na nanghihila pa ilalim at ilulunod ka. Parang mga engkanto sa madaling salita. Parang hindi nga kapani-paniwala sir Kasi 'di ba, napakabihira na makarinig tayo ng mga nilalang na ganyan sa ilalim ng tubig, 'di ba? Pero base sa aking experience at sa iba pang tao sa lugar na 'yon, masasabi mo ring totoo talaga dahil kalimitan may nalunod doon at nangyayari lang kapag bilugan ang buwan. Dapat daw kapag ganung panahon hanggat maaari, sabi ng matatanda ay wag na lang munang mangisda lalo na kapag gabi. Kaso mas maraming nahuhuli kapag gabi kapag bilog at maliwanag ang buwan. Kaya marami pa rin talagang nangingisda. Yung mga nalunod daw sa ilog na yon, mga taong kulang sa pag-iingat kaya nadisgrasya. Ang sabi naman ng iba, maaaring buwaya lang daw ang nangangagat at nanghihila pa ilalim. Ganon din ang aking pananaw nung una dahil may mga tao rin talagang may namataang buwaya sa ilog na yon. Kaya maraming natatakot at mayroon din namang hindi talaga naniniwala. Ngunit kahit ganon ang kasaysayan patungkol sa ilog, maraming mangingisda pa rin talaga ang pumapalaot dahil doon nang gagaling ang hanap buhay ng bawat pamilya. At isa na nga po ang pamilya namin sa kanila. Nasanay na lang ang mga tao, nag-iingat na lang para hindi mapahamak. Bata pa lang kaming magkakapatid, yun na ang kinamulatan naming hanap buhay ng aming tatay. Manguha ng mga isda sa ilog, mga malalaking alimango at kung ano-ano pa na binebenta naman sa talipapa. Ngunit yung tatay namin, nag-iingat talaga yon. Totoo man o hindi ang sinasabi ng iba tungkol sa ilog, talagang nagpapaalam siya sa kalikasan. So ayun na nga po, diretso tayo sa kwento ng kapitbahay namin. Maliit pa ako nang mangyari ito. May kasityo kaming mga binatang magkapatid na mahilig manguha ng malalaking alimango at isda tulad ng bangos sa gitna ng ilog at dagat. O ibig pong sabihin sir, sa banda kung saan nagsasalubong ang dagat at ilog. Lubhang delikado raw ang bahaging yon sapagkat marami nang naitala na nalunod doon. At kung minsan, bigla na lang daw nag-iipo-ipo ang tubig. Ayon sa mga matatanda sa lugar, ang bukana o bunganga ng dagat ay pinaniniwala ang tauan. Ang salitang ito, Sir Alex, sa mga hindi familiar, ang ibig pong sabihin ng tauan ay tirahan ng mga elemento na hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sa madaling salita, mga engkanto. Kung maaari, iwasan daw ang bahaging yon. Kung hindi kaya, magpaalam at huwag magingay habang nangingisda. Pero kahit na ganon, marami pa rin talaga ang nagbubuwis buhay sa bahaging yon sa kadahilanang malalaki ang mga isda at mga alimangong nakukuha. Isang gabi, 9:00 pasado, nagkasundo ang magkapatid na Adil at Afren na mangisda sa gitna ng ilog at dagat. Sabik na sabik ang dalawa dahil maliwanag ang buwan ng gabing yon. Panigurado, marami umano silang makukuhang lamang tubig. Pagdating doon, maya-maya nun, nakahuli sila ng isang malaki at kulay pula na isda. Sa tanang buhay ng magkapatid Sir Alex, unang beses yon na makakita sila ng ganoong klase na isda. Nang dahil sa tuwa, kasi nga malaki talaga ito, weird pa, hindi napigilan ng dalawa na makalikha ng ingay. Ngunit makaraan ng ilang sandali, ang kanilang tuwa ay humantong sa pagkadisgrasya. Habol hininga at umiiyak si Adil na umuwi sa kanila, hangos na hangos habang humihingi ng tulong sa mga kapitbahay at kaanak dahil nahulog daw at nalubog sa ilalim ng tubig ang kanyang kapatid. Ang ipinagtataka nila noon ay kung bakit hindi man lang nakaahon o nakalangoy si Afrin, gayong bihasa naman silang dalawa pagdating sa languyan. Tingin ni Adil, baka nabagok daw ang ulo ng kapatid at nawalan ng malay
dahilan ng pagkalubog sa ilalim ng tubig. At ang nakakapagtaka pa, bigla na lang daw umikot ang kanilang bangka na sinasakyan kaya nahulog ang kapatid. Buti na lang at nakahawak siya dahil kung hindi, dalawa raw talaga silang mahuhulog. Tatalon pa raw sana siya noon para matulungan ang kapatid kasi ilang minuto na rin itong hindi nakaahon. Kaso naunahan siya sir ng takot at pag-aalala sa kadahilan ng parang hindi raw normal ang nangyari. Ano kasi, pagkukwento ni Adil, parang bigla na lang nag-ipo-ipo ang tubig. Dahilan ng biglaang pag-ikot ng kanilang sinasakyang bangka ng ilang segundo rin na parang inikot daw talaga ng sadya sa ilalim. Kaya imbis na tatalon, dali-dali na lang siyang nagsagwan pauwi at humingi ng tulong. At yun na nga po, hinanap nila si Afrin. Hirap din ang mga rescuer dahil napakalalim ng tubig. Malakas ang agos sa ilalim at hindi abot ang pinakasahig. Ang nakakalungkot pa Sir Alex, kahit anong sikap nila sa paghahanap, nagpatulong na sa mga kinauukulan. Ngunit sa ilang araw na pagsisid, hindi na talaga natagpuan ang katawan ng binata. Malamang sa malamang, sabi ng iba, pinagfiestahan na sa ilalim. Masakit man sa pamilya, tinanggap at ipinagdasal na lang nila ang kaluluwa ng kaanak. Naniniwala ang pamilya nila Adil na hindi normal ang nangyari kay Afrin. Sabi ng lolo at lola nila, kahit noong kapanahunan pa ng mga ito, mayroon na umanong insidente na katulad sa kanilang apo. Mga mangingisdang nalunod na nakakapagtaka dahil marunong naman na lumangoy. Kaya naniniwala sila na hindi normal ang pangyayaring yon. May kung sino at kung anong naghila sa mga biktima pa ilalim. Matapos ang insidenteng yon, iniwasan na ni Adil at ng iba pang tao sa lugar ang mangisda sa bunganga ng dagat lalo na kapag gabi at bilog ang buwan. Madako na po tayo sa karanasan ko mismo Sir Alex sa kaparehong ilog pero magkaiba ng pwesto. Gaya ng sabi ko kanina, isa sa hanap buhay naming pamilya ay pangingisda. Binata na ako nang mangyari ito. Ang edad ko noon kung hindi po ako nagkakamali, 24 o 25 anyos lang. Minsan isang gabi, napakaliwanag at sobrang ganda pagmasdan ng buwan. Nagpasya kaming mangisda ng aking pinsan dahil panigurado marami kaming makukuha at para maglagay na rin ng mga panghuli ng mga alimango. Pumwesto muna kami sa gilid ng ilog na maraming damo at mga punong kahoy dahil natatanaw namin na maraming isdang lumulundag sa bahaging iyon. At nung nandun na nga kami, maya-maya pa, nakahuli ang pinsan ko ng isda sa kanyang kawil na hinulog sa tubig. Malaki ito, kaya nung pagkaangat ng isda hinampas niya ng sagwan para mamatay agad. Ako naman, patuloy lang sa ginagawa. Nang maya-maya pa, nabaling ang aking atensyon sa dalawang maliliit at lumiliwanag na bagay mula sa ilalim ng tubig na dahan-dahang umaangat. Agaw pansin sa aking paningin sapagkat parang ilaw lang ng lighter sir pero kulay green. Akala ko pa nga noon, basura lang na nasabit sa mga halaman sa ilalim at nag-reflect sa sinag ng buwan. Dala ng pagtataka, inilapit ko pa ngayon ng bahagya ang aking mukha sa tubig dahil kumikislap-kislap ang liwanag. Umaakma na akong dadamputin ang bagay na yon. Kasi tansya ko, maaabot ng kamay ko. Kaso sa di inaasahang pangyayari, hindi ko pa nga naaabot ang tubig. Maniwala man kayo o hindi, bigla na lang may kamay na lumabas sa tubig, kulay itim, sabay abot sa aking damit at hila pailalim. Buti na lang talaga Sir Alex, nakahawak ako ng mahigpit sa katig ng bangka
at nakasigaw ng tulong sa aking pinsan kung kaya naalerto ito at dali-dali niyang tinaga at pinagtusok-tusok yung maitim na kamay na nakahawak sa aking damit. Pagkatama ng isang beses, bumitaw ito. Pagkatapos nun, walang kung ano-ano ay dali-dali kaming nagsagwan pa uwi. Sa sobrang takot sir kasi nga, akala ko talaga mamamatay na ako nun bunsod ng nararamdaman ko talaga na malakas ang kamay na humihila sa akin. Nakakahiyaman pero sa totoo lang, talagang nanlambot ang aking katawan pagkatapos ay nakaihi ako sa nerbiyos. Malinaw sa aking isipan, natatandaan ko na maliit lang ang kamay na kasing sukat lang siguro ng kamay ng isang bata pero napakalakas. Katulad din ito sa tao na may 5 daliri kaso ang pinagkaiba, mahahaba ang bawat daliri nito. Mahahaba rin ang mga kuko at sobrang dulas. Ang inakala kong bagay na lumiliwanag dahil sa refleksyon mula sa sinag ng buwan, isa palang nilalang na hindi ko alam kung anong klase. Pero ang sigurado Sir Alex, mapaminsala sa tao. Na kung hindi ako nakahawak kaagad sa katig, malamang sa malamang tulad ng mga taong hindi na nakita ang katawan, siguro ay wala na rin po ako ngayon. Ganun pa man, laking pasalamat ko sa Panginoon sapagkat hindi niya po ako pinabayaan. At dahil sa aking karanasan na yon, nakumbinsi kami ng aking pamilya at ng iba pang tao sa lugar na totoo ang mga sinasabi ng matatanda noong unang panahon tungkol sa nilalang na nakatira sa ilalim ng tubig at nang lulunod ng tao. Simula noon, dahil na rin sa trauma, hindi na ako nangisda. Kahit nga yung makasakay ako ng bangka, pag nakita ko ang ilalim ng tubig na maitim na, tapos may liwanag pa, nako, nanginginig na po ako Sir Alex. Matagal din na panahon bago ako nakarecover. Ganun pa man, pasalamat pa rin dahil nalagpasan ko ang mga pagsubok na iyon. Ang mundo ay puno ng hiwaga. Kung maraming mga bagay at pangyayari na hindi natin maintindihan, hindi maipaliwanag sa ibabaw ng lupa, paano pa kaya sa ilalim ng tubig? At yun na po ang aking maiikling kwento. Isang nakakapangilabot na karanasan sa nilalang na aking napatunayang hindi haka-haka kasi minsan na po akong hinila paibaba. Ako si Oka at hanggang sa muli. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.